Magandang hapon po. Parang delayed ano? Isa pa nga, magandang hapon po. Nakakain na po ba kayo? Yung hindi pa na kumakain, wala po akong magagawa. Praise God. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I am a blessing. I am anointed. I am a believer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Luke 4:18 and 19. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ito ang pinakamalungkot na story sa Bible. Sino pong handang malungkot? Kakaiba ito. Pastor, anong story ito? Ito po ba yung nung hindi nag-type sa mga tao? Malungkot yun. Ito po ba yung kwento ng walang nag-donate sa anniversary? Malungkot lalo yun, ano? O ito yung may pa-event, hindi ka nagpunta. Parang mas malungkot yata yun. O yung mamaya walang pamerienda at walang pa-juice. Parang malungkot din yun. Ano? Okay. So yung mga handang po makinig, ang title po nito ay Judas Iscariot. So, pag nabasa niyo po ito po ba yung malimit pinag-uusapan? Itong si Judas? Ay hindi po, ano, pag-usapan po natin kung sino si Judas Iscariot. Judas Iscariot. Mas kilala sa Judas Iscariote. O sa Tagalog yon. Okay po ba sa inyo yung title nito? Okay po ba pag-usapan natin ito? Yung mga handa ang puso, talagang makikinig tungkol dito. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung mabait, ano? mukha naman. Hindi mukhang Judas, ha? Okay, maganda na sigurado. Alam nyo po, wala pong nagpangalan sa kanyang anak ng Judas. Meron po ba kayong nabalitaan na pangalan? Ang pangalan mo, anak, dahil special ka sa akin, Judas. Wala kayong nabalitaan na nagpangalan ng kanyang anak na Judas. Bakit? Kasi ang unang connotation kapag narinig mo ang Judas ay pangit. Masama. Tama? O pag-usapan natin. Alam niyo po ba na si Judas Iscariot or Judas Iscariot ay isa sa disciples ni Lord? Tandaan nyo, isa siya sa napili. Luke chapter 6 verse 13. At daybreak, he called together all of his disciples and chose 12 among them to be apostles. Grabe, hindi lang disciples ha, apostol pa. Here are their names. Pagdating mo sa verse 16, sinabi na, Judas, son of James, Judas Iscariot, who later betrayed him. Wow! Si Judas Iscariot pala ay isa sa 12 disipulo at apostol ni Jesus. Napansin niyo po sa verse na to, may 2 Judas. Hindi pagkabasa niyo sa Bible ng Judas, ay si Judas Iscariot agad. Kasi may isa pang Judas pala nakasama sa 12 disciples. Ito si Judas, son of James. Tatandaan niyo po ha, iba si Judas, son of James, kay Judas Iscariot. Magkaiba sila. Kaya, i-check nyo muna, pag bumasa po kayo ng Bible, kung si Judas Iscariot yon, baka iba pala. Alam nyo po, kung babasahin natin ang Bible, marami palang Judas sa Bible, hindi lang pala dadalawa. Ngayon nyo lang nalaman, ano? Sa totoo lang, sa buong Bible, 4 po ang Judas. Ha? Ang alam ko, iisa lamang pag nabasa ko yung Judas, si Judas na talaga yon. Hindi po, 4 po. Unahin natin. Yung sabi dyan, si Judas, the son of James. Si Judas, the son of James po, ay mas kilala sa tawag na Thaddeus. Okay?
Yan si Tadeus. Yan si Judas, son of James. Tandaan nyo ha? Pangalawang Judas. Alam nyo po ba na ang pangalawang Judas ay anak, hindi pala anak, kapatid ni Jesus? Uy! May kapatid po si Jesus na ang pangalan po ay Judas din. Sino pong may alam ng meron tayong Book of Jude sa New Testament? Alam niyo po ba na may book kasama ng Matthew, Mark, Acts, Romans? Pag sinearch yung New Testament, meron dong book, ang title ay Jude, chapter 1. Yung Jude na yon ay hindi si Judas Iscariote, kundi ang nagsulat po nito ay yung kapatid ni Jesus, na si Judas. Yun ang pangalawang Judas, kapatid ni Jesus, na isa sa leader ng early church. Oh! Sa isang araw, pwede na kayong gumamit ng Jude. Akala nyo si Judas Iscariote nagsulat, ha? Hindi. Kapatid ni Jesus na nagsulat. O, pangatlong Judas ay si Judas of Damascus. Si Judas of Damascus, siya naman po yung may-ari ng tinirhan ni Paul. So, pagdating nyo po sa Acts and the following book, si Judas na to, yun pong tinirhan ni Paul nung po siya ay naglalakbay. At ang pangatlong Judas, ang pag-uusapan natin ngayong oras na to, si Judas Iscariot, the traitor, or ang traidor. Tingnan niyo muna yung katabi mo. Mukha ka ba nagtatraidor yan? Alam mo, yung best friend mo, na kala mo, sinasamahan ka na manligaw doon sa isa, yung pala, siya na pala yung gusto. Yung akala mo, inaalagaan mo, kasama sa bilog mo, yung pala, may iba na nag-aalaga, no? Nako. This Judas Iscariot is the one who betrayed Jesus. So, pero sa totoo lang, wag muna natin pag-usapan yung dulo ng story na siya ay nag-traidor. Pag-usapan muna natin kung sino ba si Judas nung nagsisimula pa lamang. Alam niyo po ba na si Judas ay nabigyan siya ng authority to be one of 12? Kasama siya sa leadership ni Jesus. Imagine mo, kasama sa leadership. 12. Parang ganito. Kasama yan sa A-group ni Pastor. Para yang si Jeff. Yan. Tatandaan nyo ha. Ganun yung circle. Kasama sa leadership. Imagine nyo yun. Saksi sa napakaraming himala. Lahat ng himala. Nakita ni Judas. Inner circle siya ni Jesus. AG member siya ni Jesus. Grabe itong si Judas Iscariot. Napakatindi ng privilege po nito. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong hapong ito ay mga aral sa buhay ni Judas Iscariote or Judas Iscariot. Number 1. Number 1 pa lang, parang hindi na number 1. Babala sa pagnanakaw at hindi tapat sa pananalapi. Si Judas po ang treasurer na walang auditor. Alam niyo na ang ibig sabihin. Siya po ay nangungupit doon sa pera na hinahawakan niya. Treasurer po siya. John, puro Jude tayo, no? John chapter 12, verse 4 to 6. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Ito yung pabango ni Mary. Verse 6. Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya'y isang magnanakaw. Ooh. At palibhasa ay nasa kanyang supot ay kinukuha niya ang inilalagay doon. O, napakaliwanag. Nagnanakaw, nangungupit. Pag daw konti lang, kupit. Pag malaki, nakaw. Hindi po, parehas po kasalanan yon. Okay? Parehas po yung kumuha. Dito nagsimula si Judas na maging Judas. Sa pasimple-simpleng pagkuha ng kaunti. Sa pasimple-simpleng pagkuha ng kaunti. Kaya, babala, huwag magnanakaw sa halip maging tapat. Alam ni Lord lahat. Kaya wala kang itatago sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo,
Hala ko. Alam ni Lord lahat, kaya huwag kang magnanakaw. At tatandaan mo, kasama po sa 10 utos ng Diyos ang huwag magnanakaw. Nariyan po yan sa Exodus chapter 20 verse 15. Huwag kang magnanakaw. O, kasama yan. Sa 10 Commandments. Kahit ano pa yan. Magnakaw ng pera, magnakaw ng, ano bang ninanakaw pa? Yung hinira mo sa kapitbahay mo, hindi mo sana sinoli. O, nakaw din yun. Hindi mo sinoli, no? O kaya naman, kinuha mo, hindi ka man lang nagpaalam. Tahimik ka sa liputan. Maging tapat sa pinagkatiwala sa atin. Mahalaga po ito upang pagkatiwalaan tayo sa malaki. Alam niyo po ba na may part po, ito lagi itong paulit-ulit, every Sunday nyo na lang ito naririnig. Pero alam niyo po, yung usapan ng tithes, yung pala'y pagnanakaw. Malakay chapter 3 verse 8. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Patanong po yan ha. Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ang Diyos ang nagsasalita. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Aray ko po. Ibig sabihin, ang hindi po, tapatan na, gusto kong maging honest po sa inyo, nakasulat, malinaw na malinaw, ang hindi nagtatites, ninanakawan si Lord. Masakit mang pakinggan. Pero yan po ang totoo. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Yes. Sa pamamagitan ng ano? Tithes and offering. Tapos na po ang preaching. Kaya maging tapat, huwag magnanakaw. Mag-compute ng 10%. Madali lang naman. Tanggalin mo lang yung dulo. Kailangan exact. Madali lang. 10,000, bawas dulo. Alam mo na. Laging ganun lang. Simpleng-simple. Sa totoo lang, hindi lang pagnanakaw. Sa lahat po ng gumagawa ng kasalanan, sa totoo lang, pag tinanong mo sila, gusto mo bang gumawa ng kasalanan? Ano sagot? Ayaw naman talaga. Nagawa nga lang. Na-trigger gawin. Sa lahat po ng Kristiyano na nakagawa ng kasalanan or bumagsak sa kasalanan, kapag tinanong nyo sila kung gusto talaga nila, sasabihin yan, ayaw naman talaga. Lalo na at Christian ka, sa hirap gumawa ng kasalanan. Bakit? May kakaibang nangyayari sa loob. At sa likod ng inyong isip na nakagawa ka ng kasalanan. Lalo na pag nagpe-praise and worship na, nangingiyak-ngiyak ka pa. I believe in you. Nagmura ako kanina. Bumabalik yung mga nangyayaring nagawa mong kasalanan. Ganyan po kapag nakakagawa ng kasalanan ng isang Kristiyano, hindi okay sa loob. Bakit, Pastor? Kasi may nilagay sa mga born-again Christian ang Diyos in their hearts na hindi okay ang magkasala. Hindi. Noon namang hindi ka Christian, hindi ka naman ganyan. Di ba? Nung hindi ka pa Christian, hindi mo pa tinatanggap na totoo ang Panginoong Yesus? Di ba? Kung mag-inom ka, okay lang. Woo! Kung mag-party ka, okay lang. Kung mag-jowa ka ng 5, okay lang. Pero nung nung Christian ka na, nakakarinig ka na ng word, tinanggap mo Panginoong Yesus, niyayaya ka pa lang, hindi ka na ayoko nga. Kita nyo, nagbabago na ang nature. Bakit? Ikaw na ang bagong ikaw. Ikaw na yon. Binabago ka na ni Lord time to time. Noon, walang kwenta ang kasalanan sa'yo. Ngayon, may dating na. May dating na. Nalulungkot ka na kapag nagkakasala. Diba? Sino yung hindi nalulungkot pag nagkakasala? Kapag hindi ka nalulungkot at Kristiyano ka at nagkakasala ka at hindi ka nalulungkot, kapatid, i-check kung mahal mo pa si Lord. Sabi na, wag natin pag-usapan si Judas, So, babala, matuto na tayo. Mas mahalaga si Jesus kesa anumang ginagawa mo. Tandaan, sa bandang dulo, na-realize ni Judas na siya ay nagkamali, kaya siya nagpakamatay. Diba? Yun ang nangyari sa dulo ng story. Tatandaan mo, si Jesus ang pinakamahalaga.
Huwag mo siyang ipagpalit sa anumang kasalanan. Amen? Na gagawin mo. Kung ikaw ay nag-i-struggle, meron kang mga hidden sins na ginagawa, humingi ng tawad. At alam niyo naman ang paghingi ng tawad, ano? Ang tunay na meaning ng repentance, ang tunay na repentance ay may pagbabago. Pagbabago muna ng isip, mamaya pagbabago ng kilos. Amen po? Ang tunay na humingi ng tawad, di na umuulit, ulit. At tumahimik ang sanlibutan. Okay? Number 2. Ano pa mga aral? Number 2. Walang katumbas na presyo si Jesus. Kung ganda nito. Nung ginagawa ko to, pa ako kinikilabutan eh. Walang katumbas na presyo si Jesus. Alam niyo po, sa kwento ni Judas Iscariot, pinagkanulo ni Judas si Jesus sa halagang 30 pieces of silver. 30 hanggang katapusan. Yan ang kapalit ni Jesus. 30 pieces of silver. Matthew chapter 26, verse 15. And asked, how much will you pay me to betray Jesus to you? Gaano daw ang halaga ni Jesus para ipagkanulo ni Judas? Anong sagot? And they gave him 30 pieces of silver. Alam mo, hindi basta 30 pieces of silver ito. Naabot ang presyo sa 30 pieces of silver, ito ang halaga ni Jesus kay Judas. Nakakalungkot. Sabi ko sa inyo, pinamalungkot na story ito eh. Ipinagpalit sa 30 pieces of silver si Jesus. Hello? Ikaw, anong presyo ni Jesus sa'yo? Oh, sabi ko huwag na ituloy ito eh. Kaya pa ba? Gusto nyo pa? Alam mo, ito ang paniniwala ng mundo. Everybody has a price. Ito ang paniniwala ng mundo. Lahat ay may presyo. Kaya nauso ang NCAP. Alam niyo kung bakit nauso ang NCAP? Para matigil ang pangungutong. Kasi lahat may presyo. Di ba? Pag binayaran mo, okay na, lampas na. Bakit? Yun ang presyo niya. Di ba? Maraming nababayaran sa daan. O nabalitaan niyo naman, maraming na ipanalong kaso dahil sa may pera. Kasi may binayaran. May presyo. Nakakalungkot bang isipin? Pero ito nangyayari. Kahit illegal, pwede na daw ipasok basta may under the table. Lahat ay may presyo. At kung ano man ang tinanggap mong presyo, yun ang halaga mo. Grabe, napatahimik na naman ang sanlibutan. Pero, iba ka, Christian. Amen? Meron pa. Kahit nga boto, nabibili na. Ang ibinigay sa'yo ay ang halaga ng ipinagpalit mo. 3,000. 1 vote. May presyo. Sa totoo lang, ganyan talaga nag-organize ang... Pero iba na. Iba na po tayo, biyaya ni Lord. Amen po? I-relate naman natin sa pagiging Kristiyano natin. Ipinagpalit ni Judas si Jesus sa halagang 30 pieces of silver. Sasabihin mo naman, grabe naman si Judas. 30 pieces of silver lang, ipinagpalit na si Jesus. Huwag mong ganyanin si Judas. Kasi baka ikaw din. Anong ipinagpapalit mo sa Sunday service mo? Sasabihin ko sa'yo, mas mahalaga yon kaysa kay Jesus. Kasi ipinagpalit mo eh. Oh, di ba? Huwag mo sabihin, Judas si Judas. Kasi baka tayo ay tamaan, babala, mag-ingat. Kasi ang presyong ipinagpalit mo kay Jesus ay ang presyo ni Jesus sa'yo. Anong ipinagpalit mo sa mga event na para kay Lord? Sige nga. Anong ipinagpalit mo? Labahin? Grabe ka naman. Itinumbas mo ang labahin kay Jesus. Sobra naman yun. Ipinagpalit mo yung barkada mo kay Jesus. Sobra naman yun. Isang beses na nga ang hinihingi ni Jesus. Isang beses lang sa isang linggo. 2 hours.
pinagpalit mo pa siya. Tatandaan, wag mong sisisihin si Judas kung ipinagpalit niya sa 30 pieces of silver, kung ikaw naman ipinagpapalit mo rin si Jesus. Sabi ng isa, naka-attend pa. May lakad ang barkada. Pinagpalit mo si Jesus, wag naman. Yung isa, may date mo kasi kami. O, edi ipagpalit mo si Jesus sa ka-date mo. Baka 1 year, iwanan ka na rin naman. O, at least kung si Jesus ang inuna mo, hindi siya mang-iiwan kahit kailan. Amen? Ano pa? O, sige, pinapalakpak yata. Mukhang merong ganado. May ganado mo palakpak. Merong medyo ano. Woo! Ilalaban to. Tatandaan mo, ang ipinagpalit mo kay Jesus ay ang presyo ni Jesus sa'yo. At kung hindi mo ipinagpapalit si Jesus, ibig sabihin, walang presyong katumbas sa mundong ito si Jesus. Amen? Sige, palapakan mo si Lord. Ilaban mo siya. Huwag mong ipagpalit sa 30 pieces of silver. Sa mga naghahanap ng work, walang katumbas na sahod para ipagpalit mo si Jesus. Kaya natutuwa ako kay Kuya Dennis, nung siya ay naghanap ng work, di ba? Ang pinagpepre niya, Lord, walang Saturday, Sunday. O, binigay ni Lord ng walang Saturday, Sunday. Biyaya ni Lord yon. At kung meron namang Sunday, aba naman, hindi maghanap na ibang work. Kasi kay Lord yun Paano kayo pagtatanggol ni Lord kung hindi mo naman siya pinagtatanggol? Paano kayo paglalaban ng isang taong hindi mo man lang pinaglalaban? Gusto mo hingi ng hingi, hindi mo naman binibigay kung anong requirement niya. Lord, pahingi. Tapos sabi sa Lord, hindi ko naman umatid. Pinagpalit mo naman ako. O, di ba? Tuloy tayo. Kaya niyo pa? Kaya sa mga naghahanap ng word ang prayer, Lord, walang linggo. Dahil pag may linggo, sinong nawalan? Iiwanan ko yung work. Amen? Walang katumbas kasing sahod. Si Lord, wala. At sasabihin ko sa inyo, bakit kailangan hindi pagpalit si Lord? Dahil walang katumbas si Jesus na presyo sa buhay ng isang Kristiyano. Tatandaan niyo yan, wala. Maghanap ka sa mundong ito ng i-offer mo sa'yo. Walang katumbas. Ganyan kahalaga si Lord. Alam niyo po ba kung bakit po kami nagkakaroon ng event sa church? Walang iba kundi dahil sa inyo. Dahil sa lahat sa inyo. Kaya yung mga worship team, nagpa-practice yan gabi-gabi, nagpa-practice yan sa bahay, nagpapakapaos yung mga yan Hindi ko alam kung uminom ng malamig o nag-chocolate or nag-coffee. Basta, nagpa-practice yung mga yan. Anong ibig ko sabihin? Gumagawa sila ng effort para sa ating lahat, para mas mapatindi yung worship natin sa Panginoon. Nagpe-prepare sila ng 1 month for the event. Tapos pagdating ng event, wala ka! Nakasaan ka? Nasaan ka? Lupalop ng daigdig na ipinagpalit mo ang para kay Lord. O, di ba? Kaya huwag mong sisisihin si Judas sa 30 pieces of silver kasi baka yung ipinagpalit mo ay wala pang 30 pieces of silver, baka nga 30 pieces of bakal. 30 pieces of labahin. O, kita nyo na? Maka mas matindi pa. Ganyan kahalaga si Jesus, ipaglaban mo siya. At kung naipagpalit mo, man siya noon, sa pagkakataong ito, ilalaban mo na siya. Amen? Salamat na lamang at ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos ng second chances. Oh, di ba? Salamat, Lord. At sa lahat ng tinatamaan sa oras na ito, na pinagpalit si Jesus, magsisi ka na. Kailangan magsisi. At genuine dapat ang pagsisisi. Sabi sa Matthew 10:34-38, ito ang ano ko ito ang verses na pinangahawakan ko kung bakit hindi ko pinagpapalit si Lord. Kahit iwanan ko ang pamilya ko, kahit iwanan ko ang work ko para kay Lord, iiwanan ko dahil sabi ni Lord, Matthew 10:34-38, huwag niyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Grabe! Anong sabi ni Jesus? Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak.
Ano ga ibig sabihin ng kaguluhan? Verse 35, sapagkat pumarito ako upang paglabanan ang lalaki at ang kanyang ama. Tatay, a-attend ako. Pag umattend ka dyan, maghiwalay na tayo. A-attend pa rin ako. Kaguluhan. Ang anak na babae at ang kanyang inay, kahit anong mangyayari, pag Sunday kay Lord ako, kahit may outing tayo, kaguluhan. Hindi pagkakaunawaan, sadya. At ang manugang na babae sa kanyang biyanang babae, mahirap na usapan yan. Kaguluhan. Verse 36, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sariling niyang mga kasambahay. Totoo yan. Kapag inuna mo si Lord, may isang taong mag-i-stand sa bahay nyo para panindigang, kay Lord pa rin ako, kahit pa kapamilya ko kayo. Bakit kailangan yon? Kasi darating ang punto, bakit ba kami pinaglalaban mo dyan? Bakit ba kami pinagpapalit mo dyan? Mauunawaan mo rin pagdating ng panahon. Meron akong testimony. Meron akong friend, di ko na sabi ko ng pangalan. Itago natin sa pangalang Pastor Bon. Alam nyo, si Pastor Bon kasi, nung graduate ng college ay cum laude. So, nag-e-expect, may ate siya, tapos 4 sila magkakapatid. So, pangalawa siya. Cum laude ine-expect ng family niya ni si Pastor Bon ang mag-aahon sa kanila sa hirap. Siyempre, maghahanap ng magandang work, magtatrabaho, maghahanap buhay ang yung pamilya. Ito si Pastor Bon, alam niyo na nangyari, no? Pares kaming na-inlove sa Panginoon. Hindi nasa church kami. Wala naman kaming sahod doon. Hindi kami nasa church lagi. Lagi kami nasa church. Sa madalit sabi, sinabihan siya ng kanyang ate, Bon naman, graduate ka na. Bakit ba ikisimba na simba dyan? Wala ka na itutulong dito sa bahay. Ano ba yan? Kaguluhan ang daladala. Alam nyo, makalipas ang ilang taon, yung ate niya nagpunta na rin ng church at sabi ng ate niya nung naroon at naiyak na sa Panginoon, sabi niya, Pastor Bon, hindi pala Pastor Bon, Bon, kapatid niya, mas mabata. Sabi niya, Bon, kaya pala ipinaglaban mo. Naiintindihan ko na ngayon. Kaya pala pinaglaban mo. Kung ikaw ay hindi manainindigan sa family mo at hindi nila makikita na ang Diyos na pinaglilingkuran pinaglalaban mo, sino ang tatayo sa pamilya mo? Judas Iscariot. Sa totoo lang, kasi kailangan may isang tumayo at pag may nakita siya na, ano bang meron dyan? Ba't mo ba pinaglalaban yan? Kasi, iba to kaligtasan to eternity to walang hanggang buhay to, kaya pinaglalaban ko to para to sa inyo. Kasi may isang manindigan sa pamilya, buong pamilya maliligtas. Kita mo? Magkakagulo talaga. Hindi talaga nila maunawaan, hindi talaga maunawaan sa simula. Pero pagdating ng panahon, unti-unti, mauunawaan na rin nila kung anong ginagawa mo. Maunawaan nila. Alam nyo yung kanyang ating yon? Alam nyo, nag-asawa ha? Yung pastor pa, nung Pastor Bon ang nagkasal. Imagine mo, di ba, kinasal. Nagpa-dedicate ng anak, sa church din na yun, nagpa-dedicate ng anak. Nung nagka-problema yung mag-asawa doon sa anak, doon din sa church, nagpa-counseling. Lahat doon. At siya'y thankful dahil may kapatid daw siyang pastor. Thankful. Ituloy natin. Verse 37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin, sabi ng Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung labanan na ito, mahirap ito. Sa totoo lang. Ano pa sabi dyan? At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Talagang kailangan manindigan. Verse 38. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kailangan wag mong ipapalit sa anumang presyo si Jesus dahil walang katumbas na presyo ang Panginoon. Wala talaga. Sadyang may magtatampo kapag pinili mo si Jesus. Automatic. Sadyang may mabe-break na friendship pag pinili mo si Jesus. Pag may hindi ka sinamahang outing, okay lang na wag sumama. Sabi mo, susunod ka na lang.
Pwede naman yun. Malilate ako ha, a-attend muna ako. Susunod din ako. Diba? Laging ganon. Sadyang may isasakripisyo, may magugulo. Pero tatandaan mo, ito ang motivation. Ginagawa mo ito hindi para lang sa'yo, kundi para sa Diyos at para sa family mo at sa mga taong nasa paligid mo. Sa pagkakataong ito, ilaban natin si Jesus. Huwag natin siya ipagpalit dahil walang itutumbas na anumang i-offer ng mundo ang pampalit kay Kristo. Next, yan. Walang itutumbas ang anumang i-offer ng mundo na pampalit kay Kristo. Pastor, bakit gano'n na lamang dapat kong ilaban si Jesus at huwag ipagpalit? Grabe naman yun. Minsan lang naman. Alam niyo yung minsan-minsan yan, mamaya malimit na yan. Pag yung pinagbibigyan mo, mamaya nasanay na yan sa totoo lang. Bakit hindi mo kailangan ipagpalit si Jesus? Ito ang sagot. Dahil malaki din ang presyo na ipinambayad ng Diyos para sa'yo. Yan ang totoo. Tandaan mo, buhay ni Jesus ang ipinambayad para sa buhay mo para maligtas lang tayo sa apoy ng impyerno. Namatay siya para sa'yo, yun ang pinambayad. Kaya napakatindi ng presyo na ibinayad niya. Kaya kung inilalaban mo man siya ngayon, kasi inilaban ka niya na noon. Inilaban ka na niya. Mahalaga ang buhay mo sa Panginoon. Mahalaga ang buhay mo. Sukdulang mamatay siya para sa'yo. Di ba ang sarap marinig nung sukdulang mamatay ang Panginoon para sa'yo. Wow! Meron akong nakitang commercial Hindi ko alam kung commercial o video. Sabi nung isa nagtanong, English Tagalog na lang sabihin ko Tagalog na lang. Sabi nung isa, in-interview pag binigyan kita ng 10 million, 10 million pesos na lang, 10 million pesos, anong sasabihin mo sa akin? Bibigyan kita ng 10 million pesos. Sige nga, anong sasabihin mo sa akin? Antoinette. Siyempre, sabi ni Kuya Dennis, thank you. Siyempre, magpapasalamat ka. Wow, thank you, 10 million. Laki niya na. Di ba, thank you sasabihin mo? Dinugtungan niya. Pero, hindi ka na magigising bukas. Ano sabihin mo? Ay, wag na lang. Yun ang 10 million mo. Anong ibig sabihin nun? Ganon kahalaga ang buhay. Hindi mo ipagpapalit sa 10 million. Mas mahalaga pa rin yung buhay mo. At yung buhay na yan ang pinaglaban ng Panginoon. Imagine, kaya bawat gising mo sa umaga at ikay buhay, mas mahalaga ito sa 10 million. Mas mahalaga ito sa 10 million. Buhay ako. Ang halaga ng buhay kong ito'y higit pa sa 10 million. Kasi nagising ako. Hindi mo kaya ipagpalit, ama? Imagine. Kaya walang presyong ipagpapalit ka kay Jesus. Amen? Kaya niyo pa ba? 4 po ito. Number 3. Tinanggap ni Jesus si Judas. Alam niyo, itong word na to, alam ni Jesus na magbibetray si Judas. Alam niya yung mangyayari, no? Alam niya na nangungupit. Alam niya nagnanakaw. Alam niya ipagpapalit siya sa 30 pieces of silver. Pero alam niyo, kahit alam, welcome. May pumasok sa e-group mo, mukhang addict. Welcome. Kasi winelcome ni Jesus si Judas. Ay, grabe ito. Mas matindi yung wisdom ni Jesus. Kilala niya yung taong yun Pag ito isinama sa grupong ito, kagulo ang grupong ito. Pero hindi Judas, welcome ka. Kasama ka sa 12. Pasok sa grupo namin. Kasama ka sa bilog. Kailangan ka namin. May isang Judas dito. Walang flavor pag walang Judas. Imagine mo yun. Alam mo ginagawa ko? Sabi ko, grabe ang heart ng Panginoon para tanggapin ang isang Judas sa circle niya. Tatanggap ka ba ng isang adik, isang magnanakaw, isang sabongero, isang ganito? Tatanggap ka ba sa grupo mo? Sasabihin mo, Lord, paano mababago ang buhay ng mga taong ito? Hindi mo alam. Pero pag binago ni Lord ang buhay ng mga yan, umanda ka. Umanda ka. Magpaparatoya, sasabihan, thank you tinanggap mo ako. Hindi ako tinanggap ng society Thank you Kahit mukha akong Judas, tinanggap mo pa rin ako. Di ba?
Kahit alam niyang traidor, tinanggap niya. Kahit alam na mangungupit, hindi tapat. Salamat, tinanggap ni Jesus. Sa inyo pong lahat, welcome sa church na hindi perfect, na tumatanggap ng mga hindi perfect. Na tulad ni Judas. Thank you, Lord. Kaya kung sino man ang inilagay ng Diyos sa bilog mo, kahit mukhang Judas pa yan, tanggapin mo yan, tulad ng pagtanggap ni Jesus kay Judas. Huwag mo na masasabihin, parang ang Judas. Punta nga dito. Huwag mo sasabihin ganon. Ano? Kahit pumasok niya na puno ng tato, simula sa ulo hanggang sa kuko. Sabi mo, welcome sa A-group namin. Yan ang hinahanap ko. Eh bakit? Ito nga alam ni Jesus ang background ni Judas tinanggap. Parang ganito, may mag-a-apply sa'yo, hindi tamang mag-apply, yung parang hindi nakagraduate, walang experience, pero sabi mo, yan ang hinahanap ko, tanggap ka na! Sino namang employer yung ganyan? Si Jesus lang po yun. Palapakan mo si Jesus. Woo! Thank you, Lord. Woo! Praise God. At kung ikaw naman po ay bago pa lang sa church, welcome. Pero hindi kita tinuturing na Judas, ha? Baka sabi mo naman, si pastor. Hindi. Welcome ka nga eh. Naghahanap nga kami ng mga taong naghahanap sa Panginoon. Amen. Kasi nung panahon yun, malamang naghahanap din si Judas ng Panginoon. Kaya welcome. At kung bago ka pa lamang sa church, respect the authority. Yun naman yun. Siyempre, pag narito ka, respeto mo naman yung A-group leader mo. Mukhang kahit hindi ka respetuhin mo na. Respetuhin mo naman. Respect your AG leader. Yan ang ipinadala ng Diyos na mga ngalaga ng kaluluwa mo. Yan na yun. Parang kahit hindi, pero yan na yun. At kung sumama ka naman sa mga ministry, halimbawa, makapa-join pala sa worship team kasi gusto ko rin kumanta, may talent ako ng konti, alam mo yun? Pag-join mo, pag may nakita ka dun chairman, i-respect mo yung chairman. Pumasok ka na lang dun eh. Hindi yung pagdating mo, ba't ganyan yung practice niya? Parang hindi practice. Hindi ka ganon, i-respeto mo. Respeto yung chairman, nakikisali ka na nga lang eh. Nakisama ka na nga lang eh, support them. At kung marami kang napapansin na kailangan baguhin o i-improve, simulan mo sa pagpe-pray. Ipag-pray mo, Lord, samahan niyo po yung chairman namin. I pray, mapansin naman niya yung sakripisyo ko. Tani mo sa prayer. Alam niyo kung lahat ng sasamahan yung ministry or church, puro lang tayo mamumuna na kung ano-ano, mag-open na tayo ng panibagong ministry, tagaturo ng mali ministry. Sinong sasama? Tagaturo ng mali ministry, mahirap yan. Dahil pag may ginawa ka rin mali, uhusgahan ka din. Kung mas mahirap yon. Kaya wag na natin i-open yung ministry yon. Hayaan mong matutong bawat isa sa kakulangan ng bawat isa. Diyan magaling si Jesus sa mga kulang-kulang. Mamaya, kompleto na yan. Amen? Hindi pa maganda sa paningin mo, pero unti-unti may ginagawa ang Panginoon. Wala ka naman mapupuntahan na perfect agad. Amen po? At kung ikaw naman, punta na tayo sa mas taas na level, at kung ikaw naman ay pinagkatiwalang posisyon ni Lord, naging chairman ka nito, ipinagkatiwala sa iyo ang laptop, ang cellphone, nagbibideo ka tulad ni ate, yan. Ginagawa ng ating invitation, di ba? Gumawa siya ng ganun eh. Maganda gawa ni ate. Very good. Taga ano pa yan? Taga saan ka nga? Rizal, Binangonan. Eh kayo, malapit na, hindi pa nabangon. Taga Binangonan pa yung batang yan. Ilasa kayo papunta rito, pero nandito. Pero may church tayo na JA1 Binangonan. Pero dito umahatol JA1 Marikina. Imagine nyo naman yun. Kaya starting ngayon, bumangon kayo ng maaga. O pag makikita ko yan, Binangonan, o bangon na agad. Ganon. Pag nag-message yan sa group, ay, taga Binangonan pa to. Gising na, bangon na ako. Ganon. Ayun naman. Okay, kung ikaw naman pinagkatiwalaan ni Lord sa anumang bagay sa simbahan,
binigyan ka ng ganito, binigyan ka ng ganyan, tatandaan po natin, yan ay temporary assignment. Sabi nyo nga po, temporary assignment. Anytime, pwedeng mawala. At kung mawala, huwag naman magtatampo. Ikaw naman, para mo na rin sinabing mas mahal mo yan kaysa kay Jesus. O, wag ka na kumanta. Dito pa na sa simbahan ito. Oh, hindi ka aalis. Bakit? Mahal mo kasi si Jesus. Kahit tanggalin niya lahat, basta hindi tanggalin si Lord, okay lang. Amen? Amen. Parang hindi na amen yung iba. Okay. Meron din papasok sa simbahan. Yung parang, leader-leader, pasok sa simbahan. Pastor, you know, I memorize the Bible. Cover to cover. Pwede ba ako mag-preach? Wow, lupet! Okay! Kung may papasok na parang, alam mo yun, mataas na tao, 6'4". Taas ha? Okay, tatandaan po natin. Si Lord ang naglalagay at nagpuposisyon ng mga leader sa church. Si Lord yan. Hindi ko nga alam na pupunta ko dito eh. Hindi ko naman pinilit, Pastor Ito, dalhin niyo po ako sa Marikina, maraming tao doon. Hindi, wala naman ako sinabi gano'n eh. Sinabihan lang ako ni Bishop, pupunta ka sa Marikina. Okay po. Magpapastor ka doon. Okay po, sige po. Sila nagsabi, hindi naman ako eh. Hindi naman ako nagpilit. So si Lord ang nagpuposisyon ng tao. Kung may pinosisyon si Lord na tao, matuto muna tayong irespeto yung nasa posisyon. At si Lord, kung may nakikita kang mali, si Lord din na magpapalit noon. Kasi marunong si Lord. Amen? At kung yung chairman mo parang hindi karapat-dapat, irespeto mo yan. Huwag kang maging Judas, Iskariot, na binebetray at tinatraidor. Alam mo, ino-honor ni Lord ang leadership. Ino-honor ni Lord. Pag marunong ka na magpakumbaba, mamaya itataas ka na niya. Amen? Pagpalapakan mo si Lord. Sabi ng isa pumasok sa church, hindi ko pastor nangusap ang Panginoon sa akin. Ang sabi ng Panginoon, grabe. Pag sinabihan ako ng ganon, alam mo, sister, alam mo, brother, hindi lang sa'yo nangungusap ang Panginoon, pati sa akin, okay? Ihintayin ko na lang mangusap sa akin bago mo sabihin na, sige. Ganon yun. Sa totoo lang, may mga papasok talaga simbahan na ganon. May mga pinapasabi doon ang Panginoon. At sasabihin ko naman, hihintayin ko na lang ang Panginoon magsabi sa akin. Huwag na ikaw ha. Okay? Alright. At least, binibigyan ko kayo ng babala. Baka kasi pag may pumasok dyan, sinasabi ng Panginoon, Sister, starting ngayon, sa amin ka na a-attend. At least may babala na ako. Okay? Alam nyo na ha, ang mandate, kung sinong senior pastor, yun talaga. Okay? Pastor naman. Yun naman napuntahan kong ministry, group. Ang dami ko naman napapansin kasing mali. Sa tingin ko kasi mali. Okay? Okay lang yun. Okay lang yun. Huwag ka maghanap ng perfect. Like, sadya lang may mga sablay-sablay yan. Okay lang yun. Malalaman mo lang na tama ka kapag nasa posisyon ka na. I repeat, malalaman mo lang na tama ka kapag ikaw na yung nasa posisyon at mayroon ng isang ganyan na nagbabati ko sa iyo. Mahirap yun. Napakahirap ng posisyon na mayroong member ka na kung ano-anong sinasabi. Nagigets niyo po ang sinasabi ko? Bakit ko ito sinasabi? Itong leadership, itong pag-handle ng church o ano. Kasi nabi-visualize ko sa church natin, darating ang panahon, marami tayong church na itatayo kung saan-saan na malapit dito. At darating ang panahon, hindi ko naman kayang mag-isa yun, hindi ko kayang hatiin ang aking sarili in 1/4. O yung kabila, dito kayo sa Antipolo. Yung kabila, punta kayo sa Quezon City. Yung hindi kaya eh. May darating talaga ang punto na may mga taong ipapadala tayo sa lugar na yon na siya yung mag-handle ng group na yon at mamaya church na. Totoo yan. Ganyan talaga kabilis ang church ng JA1. Laging nagtatayo ng church kung saan-saan. Kaya wag na kayong magtaka. At pag dumating sa point na na-assign ka ni pastor, Sister, total ikaw naman yung naroon, ikaw na. Pastor naman. Hindi ayaw ko. Ikaw na nga. Sasamahan ka ni Lord. Yun na, tuloy na yun.
Basta may basbas ni pastor, sasamahan ka ni Lord. Brother, ikaw na! Pastor, may work ako eh. Yan ang sinasabi ko eh. Kailangan kasi sabi ni Jesus, darating siya na mayroong kaguluhan. Guluhin natin. Resign ka! Kasi yan, dumating si Panginoon Jesus para manggulo. Yun talaga yung gulo. Huwag kang mag-alala. God will provide. Bakit ko ito napipreach? Kasi pinadala ko dito na gano'n na sinabi sa akin ng Panginoon eh. Iwanan ng trabaho. Iniwan ko nga. Iniwan ko ang aking jowa. Nasawa ko na ngayon. Oh, kita nyo? Iniwan ko ang work. Iniwan ko lahat. Kaya malakas ang loob ko magsabing iwanan lahat. At darating ang panahon, iaayos ni Lord ang lahat. Amen? Ay! Ito pa ang challenge ko sa lahat. Lalo na ikaw naman ay Christian na. At medyo matagal-tagal na rin naman ikaw sa leadership. Ang dami mo na rin narinig na word. Siguro buong Bible narinig mo na. May sasabihin ako sa iyo ha. Gagamitin ka rin lang ni Lord. Itodo na natin. Ganon din naman. Ganon din. Kahit saan natin pabalik-balik na rin. Kung gagamitin ka na matindi Lord, Lord, doon sa pinakamatindi na. Huwag kang papayag na panghabang buhay kang uupo sa upuang maroon na yan. At sasabihin mong, akin ito. Hindi. Hindi ka pang dyan. Noon, nakaupo din ako dyan. At patawa-tawa ako sa preacher. Yun lang ginagawa ko. Tawa, iyak, tawa, iyak, tawa, iyak. Linggo-linggo. Hindi ko naisip na pwede palang i-improve ni Lord, itaas ni Lord ang aking paglilingkod. O, tapat na magsabi kayo sa akin ng isang gawain na may impact sa eternity. Wala kayong masabi, no? Kundi sa gawain lang ng church. Lahat ng inuunan nyo, iwanan lahat. Sige nga, magsabi ko isa namang iwanan. Yung si kumari nyo, lagi mong kakwentuhan, darating ka pa na 100 years, iwanan din yan. Ano pa? Sige nga, magsabi kayo sa akin, yung ginagawang pinagkakabisihan mo, after 100 years, iwanan mo din yan. Ano pa? Lahat yan! Hindi naisip ni Judas na ang ipinagpalit niya ay hindi lang pandito, kundi pang walang hanggan. Hindi naisip ni Judas. Akala niya, ang isip niya, meron akong 30 pieces of silver, bibili ako ng lupa, bibili ako ng mga ari-arian. Hindi niya alam. Ang ipinagpalit niya ay buhay na walang hanggan. Grabe naman yun. At kung darating ang panahon, biyaya ng Diyos siyempre, nagdi-desire ka, Lord, gamitin mo ako mightily. I pray, Lord, gamitin mo talaga ako mightily. Yung talagang guguluhin mo talaga yung buhay ko. Alam mo, pag sinabi kong guguluhin ang buhay, ang ibig sabihin lang nun, hindi naman talaga sa pagulo. Iaayos lang ni Lord ang buhay mo. Kunwari lang nagulo, kasi mali sa ayos eh. Kala mo ayos na ayos, hindi. Guguluhin lang na konti. At kung mabiyayaan kang mag-handle ng church pagdating ng panahon, or ng outreaches, or even a group, kung paanong tinanggap ni Jesus si Judas, ganun din dapat na gawin mo sa taong ipapadala ni Lord sa buhay mo. Tatanggapin mo rin siya with love. Amen? And lastly, number 4, mahalaga kang parte ng pamilya. Si Judas po, na laging kasama simula nang nag-ministry si Jesus, alam mo, meron siyang na-miss na isang bagay kung bakit siya naging Judas. Yun ay ang makita niya na hindi lang siya basta kasama ni Jesus, kundi siya ay parte ng pamilya ni Jesus. Nakikijoin, sama ako. May event, sama ako. Merong gagawin, sama ako, tutugtog ako. Kakanta ako, sama ako. Sumasama lang siya, pero hindi niya nalaman na ang pagsama niya hindi lang participation, kundi involvement, belongingness. Ibig sabihin, ang sinasamahan niya ay pagiging parte ng isang pamilya. Hindi niya nalaman yun. Kaya sa bandang huli, ano nangyari kay Judas? Nagpakamatay siya. Bakit? Na-realize niyang nagkamali talaga siya. Nagkamali talaga siya. Hindi niya nakita na kahit lagi siyang kasama, but he does not belong to Jesus. Hi, Judas. Ano nangyari kay Judas? Following but not loving. Sumusunod, yes.
Yes, Jesus, saan kayo pupunta? Anong gagawin? Mag-handle ako ng money. Sige, handle ko yan. Hindi niya alam, akala niya puro trabaho, 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 trabaho. Pero hindi. Ang gusto ni Jesus, bago yung trabaho, parte ka muna ng pamilya niya. Church, you are part of this family. Na tuwing mawawala ka, hinahanap ka namin. Kami ay concerned sa'yo. Kapag darating ka, welcome home. With a smile pa yun. Welcome home. Part ka ng family ito. Kung meron kang hindi nagagawa, kami ang tutulong sa'yo para magawa yon. Hindi ka pamdagdag lang sa grupong ito. Ikaw ay parte ng pamilya ng JA1 Church Marikina. Sabi ko nga dito, si Judas kasama sa lahat. Judas walked with Jesus, heard His teachings, nakita niya lahat ng miracles, nakita niyo kung paano mag-minister sa mga tao, magpagaling. Ano ang kulang kay Judas? But his heart was never fully surrendered. Hindi. He was physically close, but spiritually far. Matthew 15 verse 8. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Pagkasama mo, tawa. Nasa grupo, sayang-saya. Pero hindi pala involved ang love. Na parang pag nawawalay, walang naghahanap. Na parang pag nawawalay, hindi parte ng pamilya. Sino dito ang may kapamilya ka na kapag hindi pa umuuwi ay hinahanap mo? Sa bahay nyo na lang. Pag wala pa, gabi na, wala pa si tatawag, hello? Andiyan ka na ba? Ganoon din sa church. Hindi nyo ba yun maiintindihan sa ngayon? Kasi pa lang tayo eh. Yung mga AG leader na intindihan na to. Yung may mga alaga ka na wawala at minsan nagwawala. Di ba? Naiintindihan mo hinahanap mo, tama? O si, tawag dito, si Tita Glo, nung nag-alaga siya, hinahanap niya yung alaga niya, di ba? Ganun talaga eh. Ganun talaga ang kapamilya. Hinahanap yung wala. Napakirap naman kasi ang hanapin, andyan na eh. Asan si Kuya Dennis? Nandito po ako, Pastor. Hindi pala. Hindi hahanapin yung nariyan na eh. Ang hanapin lagi yung wala. Kaya may sasabihin ako sa iyo, hindi lang kayo basta attend din ng church. You belong to this church. At mahalaga kayo dito. Naglagay na ako ng signage sa labas. Baka maligaw ka. May ilaw pa yan sa gabi. Para makita mong, this, welcome home. Ito na ang logo na hinahanap ko. May apoy. Yun, JA1 Church. Mahalaga kayo dito. Sama-sama tayo as one family na mas mai-inlove kay Lord together. Amen? At kung gumagawa po kami ng event na magpapalapit sa iyo sa Panginoon, attend. Huwag ka na magpapilit. At kung may registration, mag-ipon. At pag kulang, dadagdagan, magsasakripisyo ako. Dadagdagan lahat ni Ram. Magsasakripisyo ako. Okay? Si Ram ang magdadagdag. Tama, Ram? At dahil parte ka ng pamilyang ito, lahat ng tao narito ay member ng age group. Lahat ng na-attend, hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng attend, uwi. Langit ka na nga. Paulit-ulit ka na lang eh. Paulit-ulit, uwi. Wala nang ginagawa. Attend, uuwi. Ano ba yun? Wala ka purpose. Ang purpose ganito, attend, sino kaya maalagaan? Magawa ng bilog. Ilan ang hutas dito? Hindi pala gano'n. Ilan ang alagaan ko dito? Ganon. Para may purpose ang buhay mo sa lupa, marami kang madadala sa Panginoon. Iisa lang yung buhay na yan, gamitin mo na for God. Iisa lang yan. Kaya, ang dami-daming event. This coming Sunday, may youth gig. Ito na ang pagkakataon, lahat ng Gen Z. Mga Gen Zombie. Invite sa church. Bakit? Yung mga kabataan na yan, na sinasabi ng mundo ng mga ganyan mga ganito, hindi. Lahat na niya gagamitin ng Panginoon. Ito na ang season nila. Ayan o. Ever-changing season, magbago man ang season, meron pa rin mga kabataan maglilingkod sa Panginoon. Amen? Andiyan yung mga yan.
Naku, magpagamit ka kay Lord. Praise God. At kung ikaw naman sabi mo, hindi pa naman po ako ready, hindi pa ako ganun ka, alam mo, hindi pa po ako ganun kalalim, okay lang yan, tatandaan mo, yun nga si Judas, hindi pa malalim din. Hindi pa yun. Puro nga kasalanan yun, pero pinili na ni Jesus. Ikaw pa, mas matindi ka kay Judas. Tama? Mas matindi ka. In a good way, in a good way, in a good way. Pwede ka gamitin ng Panginoon. Gagamitin ka ni Lord. Naku, hindi pwedeng hindi. Siya ay naging parte ng ministry ni Jesus. Acts chapter 1 verse 17. Sapagkat siya'y ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa paglilingkod na ito. Ang patungkol yan kay Judas yan. At kung ikaw ay born again Christian na at hindi ka naglilingkod, walang kwentang buhay at walang utang na loob. Sakit. Wala talagang utang na loob. Bakit? Imagine mo, pinili ka na nga na maligtas, pupunta kang langit, tapos pagdating mo sa lupa, uwi-uwi. Gawa nito, magpakasaya. Hindi ganon. Hindi. May cross tayong bubuhatin. Anong cross yun? Ang cross ng mga taong hindi pa pupunta sa langit. Kaya natutuwa ako kay Tita Beth, punta kami sa Antipolo dyan, oh. Nakita ko yung mga senior citizen, grabe talaga. Alam mo, ang heart ko noon, healing na ganti, gusto ko ipag-pray ng healing. Para pag nakita lang may gumaling, lahat yan ay lalapit sa Panginoon. Sigurado nakapila yon. Magmumukha akong albularyo doon. Pastor, pa-pray, basta ka dito. Pastor, pa-pray, basta ka dito. Marami nangangailangan sa Panginoon. Kaya, lahat sila itatanggap sa Panginoon. Bakit? Kasi kailangan nila si Jesus. Walang iba. Wala nang iba. Kailangan talaga nila. Kaya kung ikaw ay Christian na, magpagamit ka kay Lord, marami tayong dadalhin sa paanan ng Panginoon. Gamitin ang buhay ng matindi. Sayang ang buhay na yan. Hindi lang yan pang 30 pieces of silver. Okay? Pang eternity yan. Marami nagtanong. At marami nagtatalo din po nito. Kung si Judas daw po ay napunta sa langit o sa impyerno. Sino makakasagot? Hindi ba kayo nagtatanong? Si Judas kayo napunta sa langit? O napunta sa impyerno? Sige nga. Alam niyo, pinagtatalunan po ito. Bakit po siya hindi pupunta sa langit? Kasi sabi sa John chapter 6:64, may sinabing verse eh. Sabi John, but some of you do not believe me. Hindi daw naniwala. For Jesus knew from the beginning which one didn't believe and he knew who would betray him? O patungkol kay Judas yan. Hindi naniwala si Judas kay Jesus. Tandaan niyo po, ang pagpuntang langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Paniniwala. Wala noon si Judas, ay nag-traidor pa nga. Ibig sabihin, hindi yun pupuntang langit, hindi naniwala eh. Tapos nagpakamatay pa. Ano yun ko si Peter? Si Peter, tinatuwa si Jesus, tumalikod kay Jesus. Pero, nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, bumalik at naglingkod kay Lord. Kaya alam mo, si Peter, papuntang langit. Kaya sabi nung iba, hindi daw pupunta sa langit si Judas. Ano pang dahilan bakit hindi pupunta langit si Judas? Sabi nung iba, si Judas daw po ay nagpakamatay, kinitil ang sarili niyang buhay. Tatandaan, sabi sa Psalms, si Lord ang nagbigay ng buhay, si Lord din ang kukuha. So, ibig sabihin, si Judas ay pupunta impyerno, sabi ng iba. Pero alam niyo po, meron pang ibang side. Sabi ng iba, pupunta si Judas sa langit kasi Matthew 27 verse 3 to 4. Grabe, no? Pinagtugma-tugma ko yung mga verses, pinaglaban-laban ko lahat. When Judas, who betrayed him, realized that Jesus had been condemned to die, he was filled with remorse. Alam mo yung remorse? Meron siyang heart na siya'y, Lord, dapat hindi ko ginawa. So he took the 30 pieces of silver back to the leading priest and the elders. Ibinalik ang 30 pieces of silver dahil alam niyang mali ang ginawa niya. And after that, siya po ay nagpakamatay. Baka yung puntong yun, nagsisi na si Judas. Pwede nga pumunta rin ng langit. Another thing, bakit siya pupunta ng langit?
Hindi naman daw si Judas talaga yon. Sabi nung iba, at si Satan. Ha? Si Judas na may Satan? Abay, matindi yan. Punong-puno ng kasamaan. May Judas na, may Satan pa. Luke 22 verse 3. O, kita nyo, pag-a-analyze ng mga verse. Ano sabi dyan? Then Satan entered into Judas Iscariot. Aba, kita nyo naman yan. Si Judas, si Satan, baliktad na no? Si Judas pumasok kay Satan para baliktad na. Si Satan pumasok daw kay Judas, who was one of the 12 disciples. Sasabihin mo naman, ibig sabihin, hindi ang nagkasala ay si Judas. Pumasok pala si Satan, di si Satan pala may pakana ng lahat ng ito. Aba, pwede pumasok si Judas sa langit. At saka, may isa pa, sabi ng iba, hindi daw, papasok daw si Judas sa langit dahil ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus ay kasama sa plano ng Diyos. Ano yun? Unawa ito ni Peter sa Acts chapter 1 verse 16. Sabi niya dito, brothers, he said, the scriptures had to be fulfilled concerning Judas, who guided those who arrested Jesus. This was predicted long ago by the Holy Spirit speaking through King David. Ibig sabihin, pastor, kung kasama sa plano nga ito ng Diyos, ibig sabihin, ginamit lang si Judas para matuloy ang pagpatay kay Jesus. Sino gusto pumalit sa role? So parang ganito, long time ago, Old Testament pa lang, nakaplano na may isang Judas na maghuhudas. So planado. Kaya sabi ng iba, hindi. Nabiyaan yun ni Lord kasi ginamit naman yon, taong yon, para ipagkanulo, i-betray si Jesus, para maganap yung pagbabayad ng kasalanan ng taong ng sanlibutan. Ginamit lang si Judas. Ibig sabihin, nabiyaan yun ni Lord, pupunta yung langit. Kasi kung ako si Judas, baka naman sisihin ko si Lord. Lord naman, ba't naman ito yung role ko sa mundong ito? Ito ba yung purpose ko? Diba? Iisipin mo na ganon. At may nagtanong, Pastor, ano pananaw ninyo? Pumasok sa langit o hindi? Okay. Sino gusto malaman ng sagot? Amen. Isang McDo lang. Hindi, joke lang. Okay. Ito yung mga pananaw po ng mga tao nag-aral po talaga nito. Yung sinabi ko kanina lahat. Nakapasok at hindi, mga dahilan. Lahat naman may Bible verses, tama? Lahat. May panlaban talaga sila. Kaya ang sagot ko dito ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung si Judas ay napunta sa langit o hindi. Ang mahalaga sa ngayon, meron tayong natutunan sa buhay ng Judas na pwedeng i-apply sa buhay Kristiyano natin today. Amen? Kung nakapasok o hindi, malalaman natin pagdating natin doon. Tatanungin ko agad. Pagdating ko doon, pumasok po dito si Judas. Judas! Dito ko ba? O, di pag nakita ko doon, andun siya. Pag hindi ko nakita, alam ko na. Okay? Hindi na ganun mahalaga yon. Hindi na kailangan mapagdebate kung nakapasok si Judas sa langit o hindi. Ang mahalaga, natuto tayo sa buhay ni Judas. Amen? Palapakan natin si Lord. In conclusion, masalimuot at nakakalungkot ang buhay ni Judas. Pero ako'y naniniwala, ang plano ng Diyos sa buhay mo maganda. Hindi katulad ng kay Judas. Amen? At i-guide namin kayo para sa ang mapuntahan nyo ay magandang plano ni Lord sa buhay nyo. Andiyan ang mga A-group leader nyo, nag-aalaga sa inyo. I-guide kayo ng mga yan para sa tamang desisyon. Papayuhan kayo ng mga yan, pero hanggang doon lang ang kayang gawin ng mga yan. Ikaw pa rin ang masusunod. Kaya I pray, biyaya ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka naman. Makinig ka naman, hindi mapapagod yan ang kasasabi sa inyo. O yung mga, may mga target sa labas. Pastor, baka pwede naman yung partner in life ni Christian. Wala kasi mapili dito sa loob.
Okay, may sasabihin ako sa iyo ha. Ipag-pray mo kay Lord na Christian. Kailangan mo yun. Gagay ka namin. Amen? Okay, sinong masaya at siya ay kabilang sa church na ito? Amen. Alam niyo po, sabihin mo, tumayo ka ngayon. Sige, tayo kayo. May gagawin po tayo. Maganda to. Wala yun dito pero parang magandang gawin. Thank you, Lord, sa buhay ni Judas. Marami kami natutunan sa buhay ni Judas. Ngayong oras na to, may gagawin po tayo. Hindi ka lang basta umattend dito at ikaw ay member. Hindi ka member dito. Hindi ka lang basta member. Ikaw ay member na minamahal dito. Amen? Kaya sa oras na to, sabihin mo ay, sa ano ilang tao kaya? 30 pieces of silver. Sige, 30. 30 tao, mga 30 ba tayo? O may mga 30. Ano tayo ngayon dito eh? 33 plus. So, pupunta ka sa 30 tao, sasabihin mo sa kanya, welcome home ha, welcome home. Welcome to the family. Yun na lang pala. Welcome to the family. At sasabihin mo sa kanya, sama-sama tayong mai-in-love kay Lord. Amen? O, lapit na sa 30 katao. Lapit. Go! 30, sabihin mo, welcome to the family ha. Welcome to the family. Welcome po to the family. Welcome. Welcome sa family ito. Welcome po, welcome. Welcome. O, ngitian mo naman yan. Hindi ka man lang umingit simula na pumasok ka sa simbahang ito. Ginawa ko ng lahat ng preaching para matawa ka, hindi ka man lang natawa. God of Abraham. Sige, welcome mo yan, welcome mo yan. Umikot ka. Sabihin mo, welcome home. Welcome. Okay, may gagawin pa tayo, hindi pa tayo tapos. Pwede pa tayo lahat dito sa unahan, dito. Wait lang ha, meron kasi mga pag nag-worship hindi nakikisali. Dito kayo. Tuturuan namin kayo, dito kayo. Lapit dito sa unahan lahat. Lahat. Kayo mga nagtatago kayo lagi ha. Umaattend lang kayo, hindi kayo nakikisali. Ano ba member ng family to? Pumunta kayo dito. Ito ang family of God. O, lapit dito lahat sa una. O, magkakapit-kapit tayo ng kamay at sabay-sabay tayo magpupuri sa Panginoon. Pwede ba yun? O, sige, kapit-kapit na kamay. Gusto ko isang ano. Sama. Sama kayo. O, sama. Kailangan ilang hilera yan. Ilang hilera yan. O, sama. Papasukin niyo yung mga yan. Sama-sama kayo. Sama po kayo. Sama. Andito na rin lang tayo. Ano bang pamilya ito? Yung iba nag-worship, yung iba hindi. Hindi tayo papayag. Sama-sama tayo magpupuri sa Panginoon. Adjust dito. Ayan, kapit-kapit na kamay. Lapit, compress. Huwag mahiya sa isa't isa. Come on, church! Worship our King! Worship our King! I believe in you, God of Abraham. Kanta sa Panginoon! I believe in you, you're the God of miracles. Itaas ang kamay! Nothing Do something. from heaven to earth, from death to darkness, now you are my life. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from death to darkness, now you are my life. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I
You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from that full of darkness, now you are my God. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from that full of darkness, now you are my God. Let the people say, I believe in you, God of Abraham. Come on, church. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are. Another one. Come on, church. In you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from nothing to life, from death to the darkness, now you are my life. Nothing to something, from nothing to life, from death to the darkness, now you are my life. From nothing to something, from ashes to life, from death to the darkness, now you are my life. Oh, Father God in heaven, we thank you for this family, Lord God. Lord, itong pamilyang ito ng JA1 Church Marikina ay mga taong in love sa iyo. Lord God, sama-sama po kami na magtutulungan na igay ng bawat isa na mas ma-in-love pa sa iyo. Lord Jesus, I pray and I declare, Lord God, wala ni isa man sa mga taong narito ang mahihiwalay sa iyo, Panginoon. And Lord, I pray also na ang bawat isa ay may something na maiaambag sa pamilyang ito. In Jesus' name, may something na magagawa para sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon, sa mga bagong revelation na natutunan namin ngayong araw na to. I declare na I pray, Lord God, ang bawat isang narito ay habang tumatagal sa church, ay nagmamature sa biyaya mo. Lord God, I pray and I declare lahat ng salitang narinig namin ay may a-apply namin sa aming mga buhay. In Jesus' name. And Lord, sa huling pagkakataon, hayaan mo na ibigay namin ang pinaka-the best worship namin sa iyo. Come on, church. Kantahan mo ang Panginoon ng iyong buong puso. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from death to the darkness, now you are my life. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from nothing to life, from death to the darkness, now you are my life. Yes, Lord, we believe in you. Yes, Lord, we believe in you. O Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, sa iyo
You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past to the present, now you are my life. In you, God of miracles. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from death to the present, now you are my life. Thank you, Lord, sa araw na to. Lord, tanggapin mo ang aming pagsamba na nagmumula sa pamilya ng JA1 Marikina. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen! Pwede na po tayo bumalik sa ating